So, ito na po siya, ang irrigation po niya. At umaani po ito. So, yan mga po. Sakaling walang laman yung pura pala. Pura. Ayan po mga boss, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again sa ating vlog. So for today's episode po natin, andito po tayo ngayon sa bayan po ng Guimba, Nueva Ecija. So may papakita kaming property ulit po sa inyo dito na mayroon po sukat na 1.5 hectare mahigit. At ang presyo po ng property na ito ay 2.8 million. Residential farmland po siya, residential agricultural. At may bahay na rin po siya na unfinished nga lang po pero pwede naman ng tirhan. So ipapakita ko sa inyo itong property na ito. So ito na po mga boss yung property. Simula po dito sa kawain po na ito. Ayan, diretso po yan. At hanggang doon naman po yung frontage po niya doon sa kay tatay. Mga hanggang doon siguro yung frontage. Estimate lang naman po ito. Siguro ang frontage po niya nasa mga 30 po siguro. 30 o 30 meters yung frontage. Andito na po yung power line. Ayan, magpapakabit na lang po tayo. Ito yun po yung bahay po ng property. O residential part po niya ito. Ayan. At ang maganda dito, meron siyang semento dito, meron siyang solar dryer dito, kaso nga lang naanuhan na ng damo. At may mga puno rin po, may mga ipil-ipil, may mga gimilina. At dito nga po sa part na ito, meron siyang umbrella tree o lugo na tinatawag sa Ilocano. At meron na pong deep well. So ayan po yung deep well po niya. Ayan, source of water. At maganda rin po dito, meron pong lake po dyan. Boss, kasama pa ito na boss no? Kasama pa ito? So kabilaan siya. So kabilaan po kasama po pala sa property. So sa banda rin po may creek po diyan na pinagkukuhanan din po nila ng source of water, pampatubig po sa kanilang palayan. At ngayon po si Boss Ronald kumukuha ng saluyot. Kaya pala marami kang inuulam na gulay. Wala ka naman tinatanim na gulay, boss. Nakikitanim ka. Ayan. Irrigated po siya. Ang irrigation po niyan, dyan lang po sa part na yan. At along cemented road nga po, may bahay na deep well. Yung kuryente nga lang, ikakabit na lang. At umaani po ito ng mga 200 daw na kaban every year. Kasi maganda naman po talaga. Kita nyo naman po yung patubig po nila na galing sa creek kung gaano kalakas. Ayan po, ang lakas ng tubig. At ito yung bahay po niya. Bahay ba ito o boss o bodega? Pwedeng bahay, pwedeng bodega. Ayan, pwedeng bahay, pwedeng bodega daw po. So kakatanim lang po nila ng palay nila. Ayan, boss, kakatanim lang po ng palay nila. Siguro nasa mga ilang days pa lang to. Nasa mga kulang-kulang 15 days pa lang. At pwede na rin itong abunuhan, no? Pwede na itong abunuhan. Ayan. So punta natin yung ibang portion ng property na ito. So ito na po yung boundary po niya. Simula po doon, diretso po. Diretso po yan. Ang shape po ng property na ito ay ano po siya, pahaba, rectangle. Pahaba po siya. At ang maganda, mayroon na ng CR pala. May septic tank dito. Ito yung likod ng bahay o bodega. Bodega yata to eh. So at least pwedeng gawing bahay, pwedeng gawing bodega. Yun nga lang, sarado siya ngayon. Ayun. So punta natin yung ibang portion. So yan mga boss, at papunta po tayo sa kabila. Tatawid po tayo ng irrigation canal. Ayan, at irrigation road. Oh, irrigation road nga to. Ayan, irrigation road to sa irrigation canal. Ito rin po isang source of water po nila sa pampatubig po nila sa kanilang palayan. At ang maganda rin po dito ay malakas din po yung deep well. Ayan, kaya tatlo yung source of water, yung ano po doon, yung tawag doon, yung ilog doon, yung creek, tapos yung irrigation po. Ito po yung irrigation po niya. Deep well, hindi ko lang po sure kung meron po siyang deep well dito sa meron yata parang doon sa gitna yung deep well. Doon sila kumukuha ng tubig din kung sakaling walang laman yung creek tsaka yung irrigation canal. So tatlo yung source of water. At tingnan nyo naman po kung gaano po yung tubig po dito. Ayan, talagang
blessed na blessed po sila sa tubig dito. At andun lang po yung nabili ng isang kliyente po namin, yung may kubo doon. Yung binag kong may kubo, andun po. So magkalapit lang po sila nitong property na ito na isang binibenta namin ulit. Ulitin ko po, ito po ay located po sa bayan po ng Gimba, Nueva Ecija. At ang presyo po ng property na ito ay 2.8 million. Kung gusto pa i-negotiate yung price, kausapin natin yung mismong seller. Ang sabi naman po sa amin ng source po namin, yung mga kasama rin po namin nakabenta doon sa may dineliver po namin ng kubo, negotiable pa naman daw po, may konting bawas daw, sabi ng aming source. So sabihin po namin sa inyo ulit, nakadepende lang po kami sa source namin kung magkano yung price po nila sa amin. At ang sagot naman daw po ni seller yung capital gain tax, documentary stamp at yung porsyento ng ahente. At si buyer naman po sasagutin niya transfer of title na po, tsaka deed of sale. Yung relocation service sana gusto ko talagang mapag-usapan din kung pwedeng isabay na lang din o maghati na lang kayo ni seller tsaka ni buyer sa relocation survey. Pwede naman po yun, maghati na lang. Ito nga po, ito yung pinagpunlaan nila na pinagkuhanan po nila para yung tawag doon, lipat tanim. Yan, ililipat po nila yung punla sa yan, tatanim na po nila. So maganda po yung ano po nila ngayon, palay nila, dahil siguro na sa mga 15 days na to, at maganda na rin po ito, pwede na pong lagyan ng pataba dito sa kabila po niya. Pero ito po hindi po binibenta, ibang property na ito. Sa kasalukuyan po silang nag-aararo, ayan, nagro-rotor, yung parang yung ginagawa ko. Ayan, at doon naman may nagkukuliglig. Ayan, so ayun po yung bahay ng property o bodega. Ayan, tapos dalawa yung daan, irrigation road tsaka yung barangay road po doon na sementado. So sementado naman po lahat yung dadaanan natin. Ang layo po niya dito sa may highway siguro sa mga 2 kilometro o kulang-kulang 3 kilometro po siguro. Tapos ang magandang exit po nito, mag-tiplex, pura exit na lang kayo o Herona exit. Ay, pura pala, pura exit. Ayan, pwede naman po kayong sunduin sa mismong exit na lang po ng T-Plex kung gusto nyo puntahan ito. Kung galing naman po kayo ng Maynila o galing po kayo ng Baguio, kaya kung saan po kayo galing, Pampanga, Bulacan, yun po ang magandang exit para mapunta itong property na ito. At hanggang doon na po yan sa may mga puno na yon, siguro bago magpuno or tabi ng puno na yan. At ang drone video na lang po ang magkahatid po sa inyo sa property na ito para makita nyo pinakadulo, dahil kung pupuntahan ko po yun mahaba. So ang estimate kong length po niya kulang-kulang siguro sa mga ano ito, nasa mga 400 ganon, mga 400 to 500 o kalahating kilometro po ang layo po niya. So babalik na po ako sa mga kasama ko para ayan po, alam niyo naman po na matanda na tayo, kaya medyo mabilis na tayo mapagod. Ayan, so ito yung ginagamit nilang pang-araro din ng pang ng bukid, kuliglig. Meron siyang floater. Yan na po yung bago ngayon na para hindi po mapagod naglalakad. Ayan po. Ayan, ulitin ko po yung presyo 2.8. May konting bawas pa naman daw po ayon po sa source po namin. At kung gusto nyo puntahan po ito, schedule po natin, tawagan nyo lang po ako. At kung gusto nyo makausap yung may-ari, ay kausapin po natin personal para at least mapag-usapan nyo yung price. Kung sakaling gusto nyo pang tumawad, syempre tatawad po talaga, wala nang pong buyer po na hindi tatawad. Pag mamimili nga po sa palengke, kailangan pa natin tumawad. So sa mga na lang, mga supermarket na lang hindi tayo pwede tumawad. Ayan. So yung titulo po niya nakita po namin, Torrens title naman po, at wala lang po mga encumbrances na nakalagay sa kanyang titulo, pero sa picture nga lang. Pero at least nakita po namin na Torrens title po siya. At yun lang, hindi ko natanong kung buhay. Pero tatanong ko na lang. Ayan po. So ito po yung kanyang ang intrato niya po siguro dito na sa mga 30 rin, ganoon din po. Simula po dito sa pilapil na to hanggang dun sa may motor. Ayan. So ito po yung kanyang likod ng bahay, tapos yung part ng residential po niya.
So ayan po. Kung may katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa akin. Naka-flash naman po sa screen yung aking number. Ganun din po pwede nyo kontakin sa Viber, WhatsApp, sa Messenger. Ayan po, pwede nyo pong kontakin po dyan for viewing, ayan, at para sa ibang detalye ng property na ito. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.